Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:13 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules, edisyon kita, Enero 21, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Nobleza Taro. Sa ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabinestoryahan ta, ining mga pagpanghanda nga ginahimo sa kapulisan para sa nagahilapit na nga highlights ang Binagyang Festival. Ilan na lang gid kadlaw, excited ng tanan para sa festivities, mga activities, mga events na preparar para nga mag-enjoy ang aton nga mga kauturan, mapa-lokal man nga turista, international, no? May mga pila na kita ka mga bisita nga nag-ilinabot diri sa syudad sa Iloilo kag gina-enjoy nila, no? Manamit nga pagkaon, manamit nga view, kag mismo, no, ang mga kauturan tabala nga taga diri sa syudad sa Iloilo dapat mangin ano kita, no, amumahon tagid ang mga bisita naton kag ang mga kauturan ta dapat ipa-feel naton sa inagid nga welcome gid sila sa City of Love. Dire kilala ang syudad, no, so dapat ipa-feel naton sa ila nga ang syudad sa Iloilo, syudad sa paghigugma. Kag may kangtanan, no, sa preparasyon sa aton nga kapulisan ongoing ang send-off ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand. Nakatutok si Emiro Santiagudo sa area paon tagaron ng latest updates sina. Pila ka pulis ang i-deploy kag pila pagid ka mga government agencies ang maga-deploy man sa ila personnel para nga magbulig sa sining Binagyang Festival nga mga security measures na kinahanglan ipatuman. Mga kabinan, kahapon, nagpadulong ang inyo alagad sa Banwasang Miagao sa headquarters ng 61st Infantry Battalion. Ganda lang sa ilang 39th founding anniversary kagin padunggan, no, ang mga stakeholders, mga local officials, mga government agencies, managhatag sang ila kontribusyon para nga mangin madinalag-on ang campaign sa 61st IB kontra insurgency. Dinapit nga bisita sa anniversary si Brigadier General Nel Richard Patricio, ang Brigade Commander sa 301st Infantry Brigade. Kagang maayong nga balita kay sa bulan sa Pebrero maidalom mo kung i-recommend na ang syudad sa Iloilo nga stable ang internal peace and security diri. Kagagin discuss and explain ni General Patricio ano bala ang mga kinahanglan para nga ma-declare ang isa ka lugar. Ito may mga lugar na diri sa aton sa Western Visayas
sa Isla Sang Panay nga na-declare na SIPS stable na ang peace and security, internal peace and security. Pero kung madumduman sa aton mga tagpalamati sadto, ang tawag sini is insurgency free. Ano lang nila, no? Islan lang nila ang declaration. Pero ang pag-describe sini sa opisyal, mati stable na ang internal peace and security sa lugar. Amo na nga i-declare na ining syudad sa Iloilo. Kay kung basehan ang monitoring nila, tama na lang gid kagamay ining mga remnants, mga nabilin ng miyembro sa New People's Army diri sa Isla Sang Panay. Ipabati naton sa inyo no ang interview sa mga katako sa media kay Brigadier General Nel Richard Patricio, ang Brigade Commander sa 301st Infantry Brigade. So from the times there na SIPS and Antiken, we're talking of percent sa ang na-declare nga SIPS, Stable Internal Peace and Security, yung Antique pa lang. Antique, that was last year. So, ang very evident na wala na gid sa monitored activities sa Antique. Before, maano ta pa nga ara sila sa boundaries ang Iloilo, Capiz, and Antique, particularly sa munisipyo ng Valderrama. Pero sa Subong, for the past almost a year na how many months na sisigin declare natin, wala naging kita sang monitored activities, wala naging kita sang movement sa aton itong mga kalaway man kung ng balon nga kontra, ba't aton ng mga kauturan nga naligaw ng landas. In terms of reduction, siguro nabalitaan man ninyo for the past year, sunod-sunod ang operation, sunod-sunod ang mga pag-surrender, sunod-sunod ang encounter dito sa Tapas Capiz. So nabuhingan pagid natin sila from the number na 20, I think when we started, it was 28. Subong last year, in January of last year when I assumed. But right now, may ang nasa list natin is 15, but I think it's part of that sa 15 is may mga inactive na. So we're waiting pa ganit to yung mga efforts namin to surrender. Kaya hindi na monitor namon is less than 10 na lang gid silang gatiyog sa Tapas Capiz and sometimes sa boundaries ng Aklan na sa parts ng Libacao. So very significant ang naging accomplishments last year. Kaysa Subong, mahambal ko na wala na sila sang leader. Ambot lang kung nabalita niyo man, kay nasa balita ito. Sunod-sunod man ang pagkuha natin sa mga top rank nila, sa secretary nila, ang military commander nila, nag-surrender sa aton after siya may enkwentro pag napilasan. So, in terms of reduction, paano very significant siya. So, ara na kita sa na kita sa effort na Subong is to declare ang Iloilo. Naka-meeting na ta with the Peace and Order Council sa Iloilo under sa Governor Sorman na i-push na natin, i-pursue natin ng declaration sa Iloilo by by first quarter of this year. So ang mabilin na gid lang would be Capiz, and may efforts naman kita nga istorya naman kita sa Peace and Order Council nga we will push man sa declaration sina kay very manageable na gid man ang specific situation. declaration, sir? Declaration of? Ang ginatawag namon nga state of stable internal peace and security. For the difference. Elaborate one, sir. Paano lang ni siya, sir, na insurgency free? Ang dati is ginagamit sa insurgency free. But when we declare state of SIPS, stable internal peace and security, the meaning is yung the peace is there na, stable na. Although may mga ginagmay pa man naguro nga nabili na manambal ko, but hindi man na naton nga masiro. Pag sinampal nga manageable na,
kay nagiging insignificant na sila, hindi na sila makakos sa any hostile acts or hostile activities. And ang pag-declare sa SIP could push more sa development tsaka progress. Ang ginambal ko kanina sa speech na pag na SIPs na syempre we're looking at the overall picture na ready na siya, no, to push for more development. Investors will come in kasi yung peace and order is under control and management. Pero sir, na-mention mo sa tapat, di ba, sir, na lang, wala nagkita sa ito sa Emilio. Wala nagkita. So, muna ang challenge sa amon is sa Tagalog, paano tuldukan, paano tutapuson ining mga nabilin. Pero amo na ba ko, damo-damo yung efforts magkita to reach out sa ila, sa families nila, sa bulig na sa aton mga local government, ito yung mga barangays, may company. Sir, clarification you said a while ago na wala na, pero may siling mo may nabilit. Are you referring sa mga remnants or? Oo, ang remnants na muna sila. But silingon, sa subong, wala na ang struktura, ang armado, halos ubos na na. Ginabiling na tawag na naman siya remnants, kilala mo naman sila kabilog. Nagkatitiyo. In fact, wala ganing nakapalakita. Siyempre, paano pa sila kay ano ka pa magbato na So, totally, wala sila leader. Hindi na mo ng armas. Kaya, very confident kami. So, sa campaign ng brigade. Sir, ano mo lang na sir, galit ka, wala naman daw. May structuring, sir, kung matapusin may rights. Wala. When mga bakit na SIPs, maski mag-declare na nga peace is, peace and order stable na nag-declare. Wala na siya sa Mamugin kita. Mamugin kita tao, units, Kasi mamug, sir, sa wala siya mamug, wala siya movement outside of the jurisdiction is not the jurisdiction panay, so wala siya movement. Pwede natin siya magbuhinan kag iputang sa iba na, but definitely wala sa may magaling sa panay. So, maintain ang unit. And yung focus na lang gadya, kung ano naman ba, kung na-mention ko isang boundary tapas in the Aklan, at tapas in the Limacao, so more of concentration, dirak naman lang. So, amo man ang concentration sa ating efforts. Sir, ano? Batian si Brigadier General Nel Richard Patricio sa sining estado sang problema sa insurgency no diri sa aton sa area sang Iloilo kag masiling naton ngati ano na gid kun sa pagbanta niya gani sa 15 nga kun sobra pulo may mga inactive pa so less than 10 na lang gid ginalantaw niya nga mga active members sang New People's Army kag masiling naton nga naging effective no ang campaign kay kadamo sa mga nag-surrender na-encourage sila sa mga nabaton nga assistance sa mga nauna nila nga mga upod nga nag-surrender. May immediate assistance ka, may livelihood assistance ka, may firearms remuneration ka pa. Kumbaga, kung nagaplano ka bala sang pangabuhi, malayo na sa pagpakig-away, ari, may gina-offer ang gobyerno. Hindi sila manugon na mag-surrender. Kung pinsaron mo, kung may armas ka, mga dira-dira man siguro sa 70, 80 mil tanan, no? 50,000, 15,000 mo. May immediate, ang immediate assistance, hindi kita magsara 15,000. Ang livelihood assistance, 50,000. 50 firearms remuneration, depende sa kalibre sang armas. Kung mga tulutig pagin nga mga armas ang mas maboluntaryo mga masungka, mas dako. Ding ka pa. Muna nga ang opportunity bala nga mag-surrender. I-avail nyo gid. May process ng ina, no? May pila ka bulan, isa depende man. Pero gina-facilitate ina no, sa Philippine Army. Kagkadamo na kita sang napahibalo sa aton nga mga tagpalamati nga ang pag-surrender nanging opportunity para sa ila nga mag-reconnect liwat sa ila pamilya kasi pila ka tuig ning iban nga way makita nilang ila pamilya. Pila ka tuig nga nagpatunto sila sa mga wala diri wala didto nga ginapakigbato sang rebelding komunista. Amo na nga masiling naton nga damo na gid
ang nag-surrender kag expect nga ang mga nabilin ma-realize nila nga ti nagausik lang sila sang oras nila sa pagpakigbato nga ti way man sang klaro nga direksyon kung ano gid ba lang gusto nila nga pakigbato. ...28 minutos magaligid sa takdang alas 2 sa hapon. Ang isa pa gid ka pamangkot subong, ano ang ginahimo sa Philippine Army kay nagnubo na ang naggamay na ang mga rebelde nga active. Ang problema subong base nga magpang-recruit sila sa mga eskwelahan. Kasi balaan nyo man ang mga kabataan, amo ni ang isa sa mga vulnerable nga sektor nga posible nila nga makaylo. Posible. Amo na pabatiin naton anong mga preparations ini sa Philippine Army. Aton pamatian liwat si Brigadier General Nel Richard Patricio. Magdinagdinagit sa maayo kay wala kinasang maayo nga nga maitulot kag hindi sila magpalinlang sa pag-convince ng mga interest sila to. Naman sa kakato, kaya yung eskwela kagani sang tanay mo, amo na ang tindiron naton, amo na dapat nila tindiron para na sa future nila. Education is the best equalizer ang balda. Walang manggaranon, wala imol because education would equalize everything. So sa inyo nga mga estudyante, better focus sa inyo nga pag-eskwela and hindi magpati sa sa mga hikayat ng mga nakal sa bukid. Hindi natin masolbar ang mga concern ninyo tungkol sa armadong pakikiaway, but rather I think dalon nyo dira sa sulod sa classroom kag magtuon gid kamo para maging successful kamo sa inyong pangabuhi. How about sa parents, sir? Sa subong wala mga recruitment, may mga efforts sa gyapon. Wala mo kay syempre estudyante Patian si Brigadier General Nel Richard Patricio. So, eskwela lagi kamo sa maayo. Amo gid ang gusto ipalabot ni General Patricio sa mga kabataan. Hindi nyo pag-usikan ang sakripisyo, kabudlay sa inyong mga ginikanan para kay eskwela kamo. Amo na nga ang iban nabudlayan mag-eskwela. Ang iban haluson gani makatapos sa grade 6. Ang iban gani nabudlayan na gani makatapos sa grade 6. Ang iban nagapanghakroy na. Sulod pa lang sa senior high. Ang mga kabataan nga nag-eskwela subong, hindi nyo pag-usikan ang opportunity nga ginatag sa inyo. Kay ang pag-eskwela ninyo sakripisyuhan ina pulaw bugtaw ina ang inyong mga ginikanan. Provide lang ang maayo nga buwasdam lang para sa inyo. ...31 minutos makaligad sa takdang alas 2 sa hapon. Mag-atag lang ita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Panpaiban. Tinagyaw 2026 highlights sa Sabado kag Domingo, January 24 kag 25. Pantayi sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, 8 kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayan sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang mga pang-indis-indis sa Dinagyang Tribes competition. Pantayi, magpamati, magtanaw sa Dinagyang 2026 highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo, Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Halabira, Iloilo, sulong sa pagpagpo.
Hala, bira, Iloilo. Akong nabalwak mo. Hala, bira, Iloilo. Bukal na ngalan mo. Sa tanang panahon, ikaw ang palanggaon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki namang magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang limit natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, abay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen
at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. 40 minutos, mga kaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Parang kamo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Sa magakuha kita sa report sa Department of Agriculture, anom ka slaughterhouse sa Negros Occidental naging tukol sa DAPRDP. In-turnover na. Mautang detalye sa report ni Paripoy, JP Hermas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Parikong hapon, formal na naging turnover sa Department of Agriculture kung DA ang anong ka slaughterhouse sa Negros Occidental nga nahuman sila alam sa pagpondo sa Philippine Rural Development Project o kunang DAPRDP. Ang pag-turnover ginpangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. kaupod ni DA-NIR OIC Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo. Pinaagi sa isa ka seremonya nga giniwat sa Banwa Sambursya. Suno kay Director Barogo Parikoy ang anong ka slaughterhouse lunsay mga AA nga nahamtang sa Murcia, San Carlos, Banwa, San Toboso, Binanbagan, Kawayan kag Hinubaan. Tugang pa ni Barogo magluwas diri padayon man ang pagtukod sang slaughterhouse sa Banwa sang Ibi Magalona. Nagalaon naman si Director Barogo nga kasunod sang pagkahuman sa mga bagong slaughterhouse kag pagpaydalom sa paghanas sa National Meat Inspection Service ang mga LGU nga ato nga nasambit manging compliant na sa food security. Samtang lakip man sa nangin aktibidad ang pag-turnover sang nanuhay-tuhay nga interbensyon sang DA-NIR. Lakip diri ang masobra sa 8,900 ka bags sang hybrid rice seeds, 15,500 ka bags sang inorganic fertilizer, kag soil ameliorants nga nagbalor sang 164.1 million pesos sa Negros Occidental. Gin-award man Parikoy ang 259 ka bags ang inorganic fertilizer sa vegetable farmers sa Cali City, 185 ka bags ang yellow corn seeds sa San Carlos City, 19 ka bags ang hybrid corn seeds sa Don Salvador Benedicto, kag ang solar-powered irrigation project na nagabalor naman sang 5.5 milyones pesos
sa Philippine Rice Research Institute o kon ang PhilRice sa Negros. Dugang pangaging turnover ang livestock project kaangay sa Carabao Multiplier Farm, balor 4.6 million sa Moises Padilla. Ang Cattle Multiplier Farm, balor 4.5 million sa Banwa sang Hinubaan, kag ang silage facility, balor 3 million pesos naman sa Sagay City. Upod man diri ang Philmet Drying System nga nagabalor sang 100.2 o kon 102.3 million pesos para sa siyam ka benepisyaryo, kag PCIC indemnity claim para sa 25 ka mangunguma kabahin sa padayon nga pagpaningwa sa aton sini nga Department of Agriculture nga matagan sa inklusibo kag malapnagon nga suporta ang sektor sang agrikultura sa Negros Island Region. Grabe nga nga projects ginbubo no dira sa bahin sang Negros Island Region. Anong gina-expect sang DA sa sining mga facilities nga ginahatag nila no sa mga mangunguma? Yes, Parikoy, no, on sa bahin sa slaughterhouse gina-expect sa aton sining DANIR nga malabot no sang sining mga LGU ang compliance sa food safety kati kung manami ang aton sining slaughterhouse, masiguro nato nga manami man kay batilo ang proseso sa mga karne o kung ang ginaihaw nga mga kasapatan sa sinaiyang pasilidad. Samtang sa bahin naman sa mga nanuhay-tuhay nga intervention kaangay sa mga fertilizer, sa mga binhi, kinalauman gid no sa aton siniyang DANIR nga magtaas pagid ang produksyon para malabot naman ang food security sa nasambit nga rehiyon. Kay kanami gid no nga ang ining direksyon nga luyag labuton sa administrasyon nga food security, ang facilities, ang mga binhi, abono, kompleto no nga ginahatag sa mga mangunguma. Kag kung ikaw mangunguma mas maganahan ikaw no nga magpananom para nga magsanyog man ang imong pagpangabuhi. Yes, Parikoy, no, kag wala nagauntat diri ang mga intervention sa aton sining Department of Agriculture, kabahin man sa mga suporta nga ginapalambot sang ahensya ang pagbulig sa marketing o kung pagbaligya sa mga produkto, kag kung kaisa may mga financing pa ni Parikoy, no, dugang sa pondo sa aton sining mga farmer cooperatives or farmers association para nga masigurado nga ang aton sining mga mangunguma may bastang tigid nga resources para mapadayon ang ila sini nga produksyon kag ang ila sini nga pagnegosyo. Parikoy, madamo gid nga salamat. Report para sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Parikoy JP Herbas. Report sa sining anom ka slaughterhouse no again turnover dira sa bahin sa Negros. Kag ti amo nang ginasiling nato no nga hindi lang sa wakal lang makita naton nga sa paglabot sa sining food security may mga ginahimo ang Department of Agriculture. Suporta gid, hindi pwedeng puro hambalang kay mareklamo gid na yung mga mangungumata. Kinanglan bastante ang suporta nga ginahatag ta para nga magsanyog ang ilang produksyon kag madamo nga mga kauturan ta ang makabenepisyo sini. Ang nakita naton sini ang end result ang mga mga konsumidor ta, kita mismo nga mga nagakaon dira no. Kita mismo nga mga ordinaryo nga pumuluyo. Amo na nga dapat makita ina no sang aton nga mga kauturan nga dapat ipadayunon no ang ining pagpanguma kay ti ang government aragid kag sa makapilaman ka beses nga kita no inasundan nato ng ining mga programa pati na ining slaughterhouse. Iti siyempre ang goal gid siniya sang NMIS nga dapat maging compliant ang mga LGUs. Iti may mga slaughterhouse na kamo dire. Magaway na kamo sang rason para nga mangita sa rason. Ay alang kami kay amon yo kulang ang amon nga pasilidad tiari. May standard AA. So we hope no na magsunod ang aton nga mga local government units. This time magagawa kita sang report sa Freedom Grandstand. Sitwasyon sa bahin sang Freedom no sa sining send-off ceremony.
masobra 7,000 tanan, no? Wow, kadamo. Madamo-damo nga pulis muna sa mga nagaplano dira magtinunto, magpahubog nga wala sa lugar, magngita kamo gamo. Tapos ikamo ang dapat lang pinsaron sa atong mga kauturan nga nagaselebrar, naga sa ulog, no? Sinadya sa dinadya. Pinsaron nyo git na sadya-sadya lang. Hindi na kita yung manghalit sa iban na isa may ara gid abi hindi matikawan nga kung ara ka na balas sa kahulugbon. May tendency nga nagalain ng imo paminsaron kisa matulukan ka lang dira. Pag tulok kayo nyo, tingala ka nga kantuan ka sa pulong kuwama, tulok mo to. Di ba? May mga amo na nga nagkakatabo. Sa ati, isa may araman nga tulokon lang ang imo nga nubya or asawa dira. Dugay-dugay pinangakig ka na kati. Pero mo na, no? Dapat kabalo kita na kung goods na kita bala, manhubog na kita mo dira, at kabalo ka mo mag hinay-hinay na. Kagti, kung pwede, puli na lang. Kaysa mag, ano ka, no? Maghana ka dahi mo, yung ka obrasang hindi manami. Kag, balaan mo na. Damo ka pa sang maperwisyo. Kita ko to sa tiyatihan, may nagtinapungulay. Kasi, abi nyo, ang mga mutong itabo, after some time, mahinulsolgi ka mo na yan. Ay nga, ginubra ko man to man. Ay nga, ang nga dapat, mangin ano ka mo, mangin kalmado man ka mo eh. Hindi ka mo magbutang sang kaugalingon nyo sa alang-alang. Kita sang una, sang high school, college, kita, sipugi kita balay nga ko, kasi magkadto ka mo dira sa ano no, sa mga lugar bala kundi may mga sinadyan dira sa muna sa Smallville. Sisimpo ka man lang hindi ka magpaluko, isa ko magtinulukay lang mo. Pero subong ya kay medyo nag-edad ka na bala. Dapat ano ka na may mga priorities ka na. Kung dapat gito pinsaron sa aton mga kauturan. Nagtibisan ano college ka ba or high school ka ba? Para ka sa peak sang pag-enjoy, dapat maging responsable ito mo sa gihapon. 50 minutos magaligan sa takda ng alas 2 sa hapon. Ang ibang pagit ng mga balita patpato na to sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie Kaipang sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.